lang mga muka sa mga proyekto ng gobyerno. Anong masasabi niyo dyan, Mayor, sa bumabalik na namang mga gawain ito ng ating mga trabahador ng gobyerno? Alam mo kasi, Sas, wala kasing batas nagbabawal. So if you want something which is not really in good taste, or maybe one way or the other to favor a candidate na may mga nakaplaster yung ano nila, hindi natin mapigilan. But let me just segue na lang ako. Ako nandito mas pastor, nandito lahat ng Davao. In my entire public service, never ako naglagay na this is a project of Rodrigo Duterte. Muka namin, wala. At tawag namin dyan, delikadesa. So, ang pang-ano na lang, maybe just to inform the people na itong mga tao na ito na mahilig mag-epal, yung pintura lang pinapagandahan, nagkulang yan sa ano yung values yan na yung ano sa atong Bisaya, Mayor, hilas sa amin ang nakakatindig ng balaybo. So ganon, bumabalik talaga yan kung merong batas na ganon. Yung early campaigning meron na you're not supposed to, there's a campaign period, pero yung campaign period, yung paglakay ng mukha nila, lalo na itong not even during the campaign period, itong mga politiko na this is a project of ganon. Marami akong kaibigan ganon. As if it is their money. It's a matter of delikadesa kasi. So delikadesa is something values na pagtingin yung outlook mo sa buhay mo, marami talaga ang nagkulang dyan. Yung anong tamang diskarte. Ako, ayaw kong I will not condemn them, but certainly it is not para sa akin nagkulang sila ng delikadesa. It's not their money. It's not supposed to be branded around that you're supposed to do it because that's your job. So you do not have to announce to the world that a cost to be built in this. It's natural. Congressman ka, magkuha ka ng project dyan. Kaya lang ngayon, ang hingian nga is panahon ko sa 20, naging 30, tapos 40%. Kaya ngayon, wala ka nang makita mga private contractors na gumagawa ng daan. Walang lumalaban sa 40%. Wala na silang kikitain. But the quality of the product, whatever it is, it could be a building or a road or highway. The people, the pocket, the people would always suffer. So yan ang I hope there's Thank you, Mayor. Ito na ang last na tanong ko. Kasi nung kayo ay presidente, napaka-honest ninyo sa trabaho ng presidente at sinasabi nyo nga noon na napakahirap nga maging presidente. At minsan nga, nag-o-offer nga kayo mag-resign dahil nga sinabi nyo noon na hindi nyo alam na ang makakalaban nyo pala ang gobyerno mismo. Pero ngayon, nakikita natin, ang daming gustong maging presidente. Ang layo-layo pa ng 2028, Mayor.
Bakit sa tingin ninyo na ang daming gustong maging presidente kahit na ang trabaho naman ng presidente ng Pilipinas ay napakahirap? The opportunity to amass, not to make, to amass wealth, They are corrupt. either legitimate or illegitimate. It's an opportunity wide open for anybody who is enterprising and would want to amass a wealth that would assure the seventh generation of a comfortable life. Wala na, hindi na sila magtrabaho. Ganon yan. Ako, totoo yan. It happened because ito nakikinig sila eh. In one of the command conferences sa Malacanang, pag command conference, ang military dito sa left side ang police. Sa isang command conference may pinasa sa akin si Secretary Dominguez na papel na nawala yung pera sa AFP worth 2 million intended for a hospital para sa maraming hospital kaya sila kasi intended for the hospitals that are outside of the Metro Manila area. Nung nabasa ko, pumutok ako, ayang buhayan sila, mga generals. Tanungin ninyo, generals, pati police, military. Yan. Yung makita ninyo yung harap ng police, yan. Pumutok ako, sabi ko na kung ganun lang naman ang papaghirapan ko sa buhay ko, panahon ko, sabi ko, hindi ko kaya tong magano ng, sabi ko, if the commanders of the Air Force, the Army, the Police, and the Navy would stand up, I will go out of this room and fly back tomorrow to Davao. I am resigning. Yan sila, sinabi ko sa kanila. Yan. Diyan. I offered to resign. Sabi ko. Yan yung command conference na yan. Sabi ko sa kanila. Nang isang beses sa cabinet, ano bang nangyari doon? Basta nagalit rin ako. Cabinet meeting. Buhay pa naman yan sila lahat. Tumindig ako. Sabi ko, kung pakihirap kung ganito tayo na hindi tayo mag-iintindihan sa trabaho natin. That was something that I project went awry. Hindi naman lahat, isang departamento lang, pero sa galit ko, twice in my presidency, I offered to resign. Sabi ko, hindi ako mamatay kung hindi ako, I don't need this job. Hindi ko kailangan. So, those are the two instances that done in front of the military and the police and saka sa cabinet. Sabi ko, I'm resigning. I'll write my resignation handwritten dito. Hindi ko kailangan ng ano. Kung matanda na ako, mag-relax na lang ako. Butit, may kaibigan ako, kagaya ni Sasti, magkape-kape na lang kami. Totoo, wala na. Nothing more to, lalo na ngayon. But anyhow, mabutit nagpakita kasi I've always saludo ako sa iyo. And you can criticize me also, including my daughter. Huwag kang magpigil. When it is time to criticize, do it.
Ako, veterano ako dyan sa 40 years in politics. Mayor. Dapat lang talaga kami kung nagkamali. Criticize. Masabihan lang naman na ikaw, Duterte, nagkamali ka. Wala naman perfecto. Ako, wag lang sa bagay, sa pera, wala ako. Pumunta ako lumabas ako, pasok. Wala akong hang-ups na nothing to na may magpiait dito when you are gone na itong mga transaction na ito kay Duterte ito. Talaga. And I never allowed itong mga transaction sa gobyerno na magpipirma pa ako, mag-approve. Mga reclamation. Ayaw ko talaga. Kasi alam mo, walang maniwala eh. You grant itong mga reclamation, mga multi-billion yan. O walang maniwala na hindi ka tumatanggap ng pera. So para walang masabi, wala akong permahan at wala akong kinakausap na negosyante. Never magtanong ka ng taga Malacanang. Wala talaga ako. I do not talk to businessmen. Yun lang ang I hope that someday sabi ko nga, it's a matter of destiny. So, Sas, with your... Inday, baka swertihin siya. Yan ang gawin niya. Sas, with your permission, excuse me for interrupting. With your permission, I'd like to follow up yung sinabi mo kanina. Mayor, yung sinabi ninyo na the presidency is open when you become a president to big temptations to amass and aggrandize money for oneself, whether legitimate or legitimate. That means this temptation is really there, open for those who are going to take advantage of it, no? Yes. Oh. Yeah, reclamation lang. Sasok yung reclamation, multi-billion yan. Never ako sign ng paper. Never agreed or disagreed na maglagay ka dyan. Binigay ko sa mga technocrats. Trabaho nila yan. Sabi ko lang sa kanila, do it honestly. Kasi pag namarinig ko rin na mayroon kayo nag-shakedown, mahirap yan. Sabihin nila, yung iba yan dumating kay Duterte. So yan, hindi naman magduma. Sabi siya, hindi posible wala si Duterte dyan. Ayaw lang niyang perma kasi para malinis. Kaya sabi ko, kunting lang. Kaya, 4. I will not mention their names kasi kaibigan, kasi magpunta ka ng kabinete, kaibigan man talaga. 4 lang. Pero kaming mga cabinet members, magtanong ka na lang. Pera talaga. Involving public funds. Yan nga mahalaw yan. It's not only to make money. The presidency will give you the opportunity to amass. Ganun talaga. Kaya pala maraming I'm not implicating anyone, but yung follow-up lang sa sabi ni Sas, bakit napakarami? In your perspective, Mayor, is different eh. Nakikita mo trabaho eh. Hindi pera yung nakita mo, hindi opportunity. Hindi ko nga alam, Pastor, bakit ako nakandidato nga eh. Ikaw, alam mo yan? 18 years before you became president. Wala akong pera, wala lahat. And it was Pastor. Again, ulit, this is a repeated story, often told. Naglalaro kami ng Panginoon Diyos yun. laro kami ng golf.
kami ni Delate Charlie Aldevera, kaibigan ko masyado, fiscal rin noon, kasama ko noong the early days namin. Sabi ni Pastor na niya, Mayor, naginip man ako na nagbaba daw ako ng helicopter dito sa golf course. Nakita kita, mga kausap mo, mga military, naka-uniforme na. Parang binibigyan mo ng instruction. Parang presidente ka. Sabi ko, Pastor, okay na ako dito sa golf natin, pati wala akong problema dito. Nagkatotoo nga. Totoo talaga. Totoo yan Gift talaga yan. it was a foretold na kaya kung gusto kang mag-presidente, maglaro ka ng golf, Pastor. Mayor, you know, you are really a rare person in politics. You are a gift to the Filipino people. Kasi yung regular na nakita namin, yun ang sinabi mo na there is that opportunity. But in your case, even when you were in Davao, congressman, nakikita mo lang yung trabaho. Pagkatapos kung anong magawa mo sa trabaho mo yan, kung anong swerdong tanggapin mo, yun ang sa'yo. But many others, they see that as an opportunity, as you said. Yung the temptation to resist, you have to have Ang value. I don't know what it would take. Hindi kasi ako magyabang. Hindi naman ako perfect talaga. I really do not know what it would take para to resist the temptation na labas ka. At malaman naman yung bank account ko, abre man yan. Anybody can always, I can give you the consent to the same. Ito, would you believe it or not? Yung bank, ito it's matter of record. And I dare say to the Filipino people, ang pera ko, pagpasok ko sa presidente, yun lang rin ang pera ko paglabas ko sa walang naidagdag. Ngayon kasi wala na akong trabaho, anong idagdag ko? Wala na. Pero yung account ko, saan lahat ng bangko? At kayong mga taga-bangko, pwede kayo mag-chismis, I would allow you. Tell the people how much that yung bangko ninyo may pera ako. Yung pera ko na yan, hindi pa ako presidente. Long before I became a president. But mayor pa ako noon. At part of that is really yung... Kaya hindi ko nagagalaw kasi parang... Preparation for old age. Hindi, yung namana namin sa... Ang tatay ko mahirap. Ang nanay ko ang may lupa. Yan ang totoo. Namatay ang tatay namin, iniwan niya sa amin sa kanya. Yung namatay kong nanay ko, meron siyang binigay sa amin mga kapatid. Over the years, hindi naman talagang super yaman, pero malupa lang. Chinese kasi ang lolo. Wow. What yung values mo, Mayor, really is an amazement to me as a public servant. Not only to me, but Pastor, if you compare me with the other politicians all na Filipinos. holier than thou. Tapos ako, kung magsalita ako, sabi pa nito ni it was criticized by itong si Davila. He was asking a question. I do not know who was the person na coming from a statement from an court, bunga daw, madumi na ganon. Sabi ko, Karen Davila.
you mind your own business. Do not mind my mouth. Mind your morals. Ganon lang. Grabe, no? Mind your morals. Never mind about my mouth. I'm comfortable with it. So, Sas, meron kang follow-up pa? Ito na po, last na po ito, Pastor. Pasensya na at minsan lamang tayo magkaroon ng pagkakataong matanong si Yeah, all the time. Mayor Digo. Yes. Mayor, last ko na po itong tanong. Nung kayo po ay tumakbong presidente, ay hindi naman kayo tumanggap ng mga campaign funds sa mga big businesses at kung sino-sino pa. Sa tingin niyo po ba ito ay nakatulong kung bakit ang inyong gobyerno ay naging relatively less corrupt, no, kung di man lang totally malinis kaysa sa ibang administrasyon? At maipapayo niyo po ba na kung sakasakaling tumakbo o magkaroon ng, I don't know, kung may topak man sa ulo si Inday Saran tumakbo presidente, tatanggap din ba siya dapat ng pera sa big business o gayahin niyo yung ginawa ninyo noon na you just did it your way? You know, most of the bulk of the campaign funds that I got during the election, karamihan yan just as galing dito sa mga Davao. Yung mga kababata ko na kagaya ng Lasani Dominguez, Ons Marco Polo, yung iba bilyonaryo na sa negosyo sa highways, ganon, contractor. Yung iba naman sa mining, naging overnight millionaires yan sila. Iba dyan yung mga pulis na maswerte, nauna sila doon sa digging for the gold. Ang karamihan ng pera ko, meron ng konti sa labas, pero yung mga kaibigan ko lang. Hindi ako nagtanggap ng hindi ako nagtanggap. Meron doon nag-deliver, pinapasauli ko. Kay Kekbong, sabi ko, mahirap ma-compromise. Kasi itong mga taga Davao, alam naman nila ugali ko, so they would never dare na sabihin, nagbigay ako ng pera sa iyo, tulungan mo ako. Kasi alam nila na kaibigan kami, taga Davao kami, kababata ko sila. Ang maraming kababata ko, mga bilyonaryo na dito. Mga classmate ko, lahat, plywood factory. Dito lang sa Davao, marami ng bilyonaryo. So, at saka sa totoo lang, kung magbigay mo yan tagalabas, hindi magbigay yan ng milyon, magbigay yan 50 million. 100,000. Pinakamalaki 100,000. Ngayon, kung dito ka sa mga kababata ko, unlimited. Kasi kaibigan tapos kababata. Hindi ko lang, I cannot mention their name, but just look around, sila yan. Yung mga milyonero dito ngayon, yun sila ang gusto rin nila na maging presidente ako. Ang Davao magkaroon ng presidente. Yung parang pride na rin nila ang... Yes. Tapos, alam mo, sobra-sobra na ang pera. Ang sa Diwalwal, walang bayad ng taxes yan. Basta hirit lang ng kita ng... So, yan yung mga mga pulis lang yan, mga noon. Yun ang... Sas, thank you so much, and we miss you and your program, your regular program on SMNI. We miss you here. Maraming salamat po, Pastor, at maraming salamat din po
Mayor Digong, at niyugyug nyo na ang puno ng presidente kayo. Sana matuluyan nyo nang maputol yung puno kung kaya nyo pa. Salamat po at magandang gabi po muli mula dito sa Beijing. I love you, Sas. Okay, Thank you. Sas. Bye-bye. Ang susunod na